Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Hindi lahat ng may titulo ay lingkod. At hindi lahat ng nasa taas ay para sa bayan. May mga taong mukhang pastol pero ang totoo, mga lobo. May mga leader na dapat nagproprotekta pero sila pa ang unang sumusugat. At ang tanong ng bayan ngayon, sino ang kakampi ng mga mahihina? Sino ang tatayo para sa naapi? This is not new. The Bible already tells us and warned us about this season. According sa Ezekiel chapter 22 verse 27 sa NIV version, her officials within her are like wolves, tearing their prey. They shed blood and kill people to make unjust gain. Sinasabi ng Biblia na kung minsan ang mga pinuno ay parang mga lobo, sinasakmal ang mga mahihina para sa sarili ng pakinabang. At hindi lang ito tumutukoy sa bansang Israel noon. Ito ay salamin ng maraming bansa ngayon. May mga leader na imbis magtanggol ng mahihirap, sila pa ang kumakain sa kaban ng bayan. Imbis na magpapagaling sa sistema, sila pa ang sumisira nito, na para bang tahimik na lobo, tuso, matalim ang pangil, at kapag walang nakakakita, saka sumusugod. Ganito raw ang mga tiwaling leader. Hindi sila basta-basta nagkakamali. May intensyon, may diskarte, may sinasaktan. Ngayon maraming mga tao ang pagod na. Pagod sa taas ng presyo, pagod sa pangakong napako, pagod sa hostisyang parang bulag, mga manggagawang na kulang sa sahod, mga magsasakang lugmok sa utang, mga kabataang nawalan ng pag-asa, at habang ang mahina ay naghihintay ng tulong, may mga lobo naman na patuloy na nagpipista. But listen carefully, hindi nilikha ng Diyos ang bayan para kainin, kundi para alagaan. Hindi ka ipinanganak para maging biktima, kundi para maging liwanag. Kung hindi ka naman makapangyarihan, maging matuwid. Kung hindi ka naman sikat, maging tapat. Kung wala kang posisyon, mayroon ka namang konsensya. Ang hustisya ay hindi nagsisimula sa gobyerno. Nagsisimula ito sa puso ng taong may takot sa Diyos. Ikaw ay maaaring pastol sa gitna ng mga lobo. Ikaw ay maaaring tinig sa gitna ng katahimikan. Ikaw ay maaaring ilaw sa gitna ng dilim. The Bible says that there are wolves. But the Bible also says there is a shepherd. At kapag ang bayan ay bumalik sa Diyos, ang mga lobo ay mawawalan ng kapangyarihan. So today, choose, huwag kang maging bahagi ng problema, maging bahagi ng sagot. Because even in a nation being eaten by a lion, God is still raising shepherds, and maybe you are the one of them.